Lamang ang may alam, Sir Gimbal. Kaya ako, lahat ng itinuturo sa akin ay seryoso kong pinag-aaralan. Hindi lang ako basta nakikinig. Iniuukit ko na sa isip ko ang bawat salita. Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Gimbal. At sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Ang kwentong ito na ikukwento ko ay hindi ko personal na karanasan. Kwento ito ng kaibigan ko na si Nurse Dahlia. Isasalaysay ko ang lahat batay sa mga sinabi niya. Ako nga po pala si Dahlia, Sir Gimbal. Masakit man isipin, pero ako ang naging retirement plan ng pamilya ko. Kaya naman matapos ko makapagtapos ng kolehiyo, na utang ko rin sa kanila ay agad akong naghanap ng trabaho. Sunod-sunod ang rejection na natanggap ko mula sa mga inaplayan ko dahil hindi pa ako pumapasa sa licensure exam. Hirap akong makapasok sa kahit anong ospital o klinik dahil minamadali akong magtrabaho para makatulong agad sa pamilya. Sinubukan ko ring maghanap ng kahit anong trabaho kahit hindi konektado sa kursong tinapos ko. Sa kabutihang palad, may isang pagkakataong hindi ko inaasahan. Habang naglalakad ako pa uwi, pagkatapos akong tanggihan na naman sa isa pang aplikasyon, napansin ko ang isang papel na nakadikit sa poste. May nakasulat doon na naghahanap ng caregiver. Tumawag sa numerong ito. Wala na akong inaksayang oras. Kinuha ko agad ang cellphone ko at tinawagan ng numero. Hello? Naghahanap pa rin po ba kayo ng caregiver? Pwede po ako? Oo. Pwede ka na ba magsimula ngayon? Ite-text ko ang address at puntahan mo na lang. Sige po. Kahit wala akong ideya sa sahod, kahit hindi ko kilala ang magiging amo, kahit medyo malayo, pinuntahan ko agad. Lahat ng ito, ginagawa ko para sa pamilya ko. Pagtanaw ng utang na loob sa kanila. Sumakay ako ng tricycle kahit barya na lang ang laman ng bulsa ko. Nagbabaka sakali akong totoo ito, na may trabaho na talaga akong naghihintay sa akin. Ate, hindi na po makakapasok ang tricycle sa looban. Masigip na kasi. Hanggang dito na lang po. Ayos lang ho, kuya. Dito na lang ho ako bababa. Lalakarin ko na lang po. Pagbaba ko, isang bahay lang ang natanaw ko mula sa labas. Wala itong kapitbahay. Isang malaking bahay na tila nahiwalay sa mundo. At ang daan patungo rito ay makipot at maputik. Habang naglalakad ako palapit, napansin kong may kalumaan na ang bahay. Tahimik, walang ibang tao. Pagkarating ko sa harap ng pinto, bumungad sa akin ang isang matandang babae. Ikaw ba yung tumawag kanina? Yung nag-a-apply? Opo, ma'am. Ito po ang resume ko. Hindi na niya kinuha ang resume ko. Tinignan lang niya ako mula ulo hanggang paa. Hindi ko na kailangang makita yan. Ang mahalaga lang, mahaba ang pasensya mo sa kapatid ko. Iiwan na kasi namin siya. Mag-iibang bansa na kami. Mahina na ang katawan niya. Kaya gusto ko may kasama siyang maiwan at may mag-aalaga bago kami umalis. Makakaasa po kayo, ma'am. Sigurado ka ba? Pwede ko po bang itanong kung magkano po ang sahod? Sinabi niya ang halaga. Sa totoo lang, medyo lagpas ito sa minimum wage para sa isang katulad kong walang lisensya at karanasan. Malaking bagay na ito. Saan na po yung dati niyong caregiver? Wala na. Umalis na rin.
Wala kasing tumatagal dito. Inaaway kasi sila ng kapatid ko pero sana habaan mo ang pasensya mo. Kapag tumagal ka, magpapadala ako sa'yo ng balikbayan box. Kahit hindi na po, nakakahiya naman. Saka kailangan ko rin po talaga ng experience. Malaking tulong na po ito sa akin na tinanggap niyo ako. Salamat naman at may nahanap din kami. Halika, pasok ka. Ipapakita ko na ang mga kailangan mong gawin. Pagpasok namin sa bahay, agad akong napahinto. Malaki ang bahay. Puno ng malalaking muebles. Puro antigo. Pero ang una kong napansin, ang dilim. Nakasara lahat ang bintana. Makakapal na blackout curtains ang nakatabi. Kahit 10 oras pa ng araw, pakiramdam ko'y gabi. Matingkad ang amoy ng lumang kahoy at may halong amoy na parang hindi nalisanan ng ilang linggo. Tahimik sa loob. Walang kahit anong tunog kundi ang yabag namin habang naglalakad sa sahig na kahoy. Sa bawat hakbang ko, pakiramdam ko'y mas lalo akong lumalapit sa isang bagong kabanata ng buhay ko. Hindi ko alam kung maswerte ako o delikado ako sa lagay kong ito. Nakita ko siya agad mula sa malayo sa gimbal. Ang matandang babae na nag-aalangan ako. Tahimik lang siya. Nakaupo sa kanyang wheelchair. Tila kalmado at inosente ang kanyang muka. Siya ang kapatid ko, si Aida. Tawagin mo na lang siyang Lola Aida. Halika, ipapakilala kita, iha. Lumapit ako ng maayos at may paggalang. Magandang hapon po, Lola Aida. Ako po si Dahlia, ang bago niyong caregiver. Dahan-dahan kong kinuha ang kanyang kamay para magmano. Pero bigla niya itong winaksi. Mabilis at mariin. Parang ayaw niyang mahawakan o mapalapit sa akin. Napahinto ako. Sa isip-isip ko, paano ko siya aalagaan kung ayaw niyang hawakan man lang ako? Mukha namang kaya pa niyang magsalita at gumalaw. Baka may paraan pa rin para magkaintindihan kami. Ipinakita sa akin ng kapatid ni Lola Aida ang lahat ng kailangan niyang gawin. Mula sa schedule ng pagkain, sa oras ng pag-inom ng gamot, hanggang sa oras ng pagpapaligo, lahat ay sistematiko. Lahat ay may oras. Stay in ka pala rito, Dahlia. Gusto ko kasi matutukan talaga si Aida. Sige po, okay lang naman ho. Pero pwede po bang bukas na ako magsimula? Kukuha lang po ako ng gamit at magpapaalam ako sa pamilya ko. Sige, umuwi ka muna. Bukas ng umaga ka na bumalik. Doon na rin kami aalis. Maliwanag ba? Opo, maraming salamat po. Pagharap ko kay Lola Aida, ngumiti ako kahit di niya ako pinapansin. Lola Aida, aalis muna po ako. Bukas po, babalik na ako. Kinabukasan, maaga akong bumalik. Bit-bit ang maliit kong bag at isang determinadong sarili ko. Ito na ang simula ng bagong yugto ng buhay ko. Pagdating ko, sakto namang palabas na ang kapatid ni Lola Aida. Iniwan na nga niya ang matanda sa akin. Doon ko mas nakilala si Lola Aida. Kami na lang ang natira sa bahay. Nang unang beses kong abutan siya ng tubig, tinitignan niya lang ito. Maya-maya ay tinabig niya ang baso. Nahulog ito at nabasag sa sahig. Wala man lang siyang reaksyon. Hindi mo na ako kailangang paglingkuran pa. May paat kamay pa ako at humihinga pa. Hindi ako nakipagtalo. Pero Lola, trabaho ko po ito, ang alagaan kayo. At huwag po kayong mag-alala. Super hands-on po ako.
Alam kong mahihina na ang katawan niya. Kahit matigas ang ugali niya. Sinabi ko sa sarili ko, aalagaan ko siya. Tuturuan ko siyang magtiwala. Ituturing ko siyang tunay kong lola. Gabi na. Unang gabi ko sa bahay nila. Tahimik ang paligid. Liblib ang lugar. Sa gitna ng katahimikan, kami lang ni Lola Dahlia ang naroroon. Sigurado akong nakalak na ang lahat ng bintana at pintuan. Tahimik akong nananalangin habang nasa kama. Ngunit hindi pa man ako nakakatulog. Bigla kong narinig ang mahihinang hikbi. Parang iyak. Agad akong napatayo. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto. Lola, ayos lang ho ba kayo? Nakita ko siyang nakaupo sa sala. Nakayuko. Nanginginig ang balikat habang humihikbi. Pero nang lumapit ako, bigla siyang tumingin. Umalis ka sa harap ko. Isa kang salot sa bahay na to. Ayokong isang tulad mo ang magbantay sa akin. Masyado kang mabait. Napatigil ako. Hindi ko alam kung pinupuri niya ba ako o iniinsulto. Pero pinili kong huwag na lang pansinin. Gabi na po, Lola. Tara na ho sa kwarto nyo. Kailangan nyo na pong magpahinga. Hindi siya gumalaw. Parang wala siyang narinig. Kaya naupo na lang ako sa kabilang sopa. Tahimik saka ang dilim ng pwesto ko. Tanging mahinang hugong lang ng electric pan ang naririnig. Pero hindi ako nakatulog sa regimbal. Bawat minuto may naririnig kang sigaw mula sa kanya. Sumisigaw siya kahit walang kausap. Minsan, may binubulong. Minsan naman ay parang may kinakausap sa dilim. Di ko na napigilan. Nilapitan ko siya habang nakaupo sa lumang rocking chair. Mabagal ang ugoy nito. Parang sinasabayan ng tibok ng kabako. Lola, ayos lang ho ba kayo? Pwede ho ba akong bumalik sa kwarto ko? Kailangan ko na rin ho kasi matulog. Tinignan niya ako ng matagal. Parang may gusto siyang tuklasin sa mga mata ko. Kahit saan ka magpunta, susundan kita. Nalaglag ang puso ko. Ano ho? Ang sabi ko, kailangan mo akong alagaan ng 24 oras. Pinapasahod ka ng kapatid ko ng malaki, hindi ba? Maramdam ko ang bigat ng boses niya. Hindi ko alam kung seryoso siya o sinusubok lang ako. Pero sa malamig niyang titig, may dumapong takot sa dibdib ko. Lola, hindi ko po kakayanin yun. Kailangan niyo rin pong matulog at kailangan ko rin po ng pahinga para maalagaan po kayo ng mas maayos. Kung ayaw mo akong bantayan, maghahanap na lang ako ng iba. Marami naman dyan. Hindi lang ikaw ang nurse sa Pilipinas. Lola Aida, sana maintindihan niyo po. Ayoko pong mapabayaan kayo. Pero kung wala po akong tulog, baka hindi na rin po ako makapag-function ng maayos. Sabihin niyo na lang po sa akin kung anong gusto niyong kainin mamaya. Ipagluluto ko po kayo, babawi po ako. Pero tumayo siya mula sa upuan. Hawak ang kanyang baston at sa malamig na boses ay sinabi, Hindi pwede. Dito ka lang. Dito ka na matulog. Kung dito rin lang po ako matutulog, baka hindi niyo rin naman ho ako hayaang makatulog. Kahit anong paliwanag ko, wala akong napala. Matigas siya. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong nakiusap. Pero para siyang may sariling mundo.
pinili kong magtiis. Sabi ko nga sa sarili ko, baka kailangan niya lang talaga ng kausap. Baka nalulungkot lang siya. Ako lang ang natitira sa buhay niya. Ako lang ang kasama niya. Kaya hahabaan ko ang pasensya ko. Hanggang sa isang araw, na-late ako sa pagbibigay ng gamot. May oras kasi yon sa Regimbal. Pero sa totoo lang, siya mismo ang nag-utos sa aking magdamo sa labas. Kahit hindi ko naman trabaho, sumunod ako dahil sa takot at dahil sa pangangailangan. Kailangan ko talaga ang trabahong ito. Pagpasok ko, galit na galit siya. "Dalia, late ka na ng ilang minuto. Hindi mo ba alam ang oras? Bubita ka talaga, no? Sabi ng kapatid ko, kailangan kong uminom ng gamot sa tamang oras. Pero ikaw, nagmumuni-muni ka sa labas. Akala mo wala kang inaalaga ang matanda." Napakagat ako sa labi ko. Umiiwas sa pagsabog ng emosyon. "Lola Aida, pasensya na po. Natagalan lang po ako sa labas. Hindi ko ho namalayan ng oras. Pero sana huwag niyo naman po akong pagsalitaan ng ganyan. Ginagawa ko naman po ang trabaho ko ng maayos." "Maayos? Hindi ba't lagi kang lutang? Mas mabuti pa siguro maghanap na lang ako ng mas maayos sa'yo. Yung mas responsable, hindi katulad mo." "Lola, please. Huwag po ngayon. Kailangan ko po talaga ng trabaho. Nasa ospital po yung papa ko. Kailangan na kailangan ko po talaga ng pera." "Hindi pwede. Maghahanap na ako ng iba. Iba na mas magaling." "Lola, wala na ho kayong mahahanap na katulad ko na may ganitong kahabang pasensya." Tahimik siya. Tinitignan niya lang ako. Hindi ko alam kung naisipan niya akong patalsikin agad o bigla siyang nakaramdam ng konting awa. Pero isang bagay ang malinaw sa akin, Sir Gimbal. Hindi normal ang kilos ni Lola Aida. At pakiramdam ko, hindi lang ako ang kasama niya sa bahay na iyon. Hindi ako naniniwala. Umalis ka sa harap ko. Galit na galit siya, Sir Gimbal. Kahit sa maliit na bagay ay para bang may matinding galit siyang kinikimkim laban sa akin. Pero kagaya ng palagi kong sinasabi sa sarili ko, kailangan kong magtiis para sa pamilya ko, Sir Gimbal. Kahit mahirap, kahit nakakainsulto minsan, pinipilit kong kumalma. Wala akong ibang pagpipilian. Kinabukasan, maaga akong nagising. May narinig akong malakas na kalampag sa labas ng kwarto. Parang may kasangkapan ang nahulog. "Ano ba yun? Ang aga-aga pa." Reklamo ko habang tumingin sa orasan. 4:00 pa lang ng umaga. Madilim pa sa labas at ang lamig ng hangin ay sumasalubong sa balat ko habang bumabangon ako. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin si Lola Aida. Nakatayo sa gitna ng kusina. May hawak-hawak na kaldero. "Lola Aida, anong ginagawa niyo? 4:00 pa lang po." Tanong ko habang pinupunasan ng aking mata at inaabot ang baso ng tubig para muling magising. Umaga na. Gumising ka na. Ayoko ng patamad-tamad sa pamamahay ko. Caregiver kita. Dapat paggising ako, gising ka na rin. Buti nga at nagising ka. Ilang beses ko nang hinuhulog ang mga kaldero pero tulog mantika ka pa rin. Wala pa ako sa tamang wisyo noon, Sir Gimbal. Hindi ko agad maproseso ang mga pinagsasabi niya. Sobrang aga ng gising tapos sermon agad ang bungad. Pero kahit hindi ko maintindihan lahat ng sinasabi niya, pinilit kong maging mahinahon.
Magsalita ka nga, Dahlia. Kausap mo ako, hindi ba? Lola Aida, ano pong kailangan kong gawin at ginising niyo ako ng ganitong kaaga? Ipagtimpla mo ako ng kape. Pero Lola, napag-usapan na po natin, di ba? Bawal na po kayo sa kape, sabi ng doktor. At sino ka para pagbawalan ako, ha? Hindi ka naman doktor. Huwag mo akong pangunahan sa mga gusto kong gawin. Habang tumatagal, Sir Gimbal, parang mas lalo siyang nagiging isip bata. Naiintindihan ko naman na matanda na siya. At siguro may mga iniindi na rin sa katawan at sa isipan. Kaya ko pa naman siyang i-handle. Pero minsan, sumusobra na talaga siya. Madalas siyang sumisigaw. Sumbat dito, sumbat doon. Kahit simpleng bagay, napapalaki niya. Ang dami niyang masasakit na sinasabi at hindi siya aware na nakakasakit na siya. Hanggang sa isang araw, hindi ko na napigilang itanong ang tungkol sa sahod ko. Alam kong sensitibo ito para sa kanya, pero kailangan ko na rin talaga. Lola Aida, 1 month na po ako rito. Sabi po ng kapatid niyo sa inyo ko raw po kukunin ang sahod. Nagmamadali ka ba? Pwede bang maghintay ka? Hindi ko naman itatago ang sahod mo. Hindi naman po ako nagmamadali. Pero 1 linggo na po ang nakalipas mula sa usapan natin. Wala pa rin po. Kailangan ko rin po kasi para sa maintenance ng papa ko. Bigla siyang humarap sa akin taas noo. Nakakunot ang noo at para bang naiinsulto sa sinabi ko. Pinapangunahan mo ba ako? Hindi naman po sa ganun, Lola, pero kailangan ko po talaga yung sahod ko. Hindi naman po siguro tama na hindi nyo ito ibigay. Ibibigay ko. Sigaw niya bigla. Halos mabingi ako, Sir Gimbal. Ang boses niya ay matinis, matalim, tumatagos hanggang batok. Napapikit na lang ako sa bigla ang galit niya. Sa loob-loob ko, kaya pala walang nagtatagal sa kanya. Ang hirap niyang alagaan, makulit, hindi nakikinig at sobrang taas ng tingin sa sarili. Ilang saglit pa, iniabot na rin niya ang sobre ng sahod ko. Pero halatang napipilitan lang siya. Halos hindi siya tumingin sa akin habang iniaabot ito. Pagbukas ko ng sobre, napakunot agad ang noo ko. Binabawasan niyo po ang sahod ko? Hindi pwedeng libre ang pagtira mo rito. Doon ko na talaga naramdaman ang bigat ng lahat, Sir Gimbal. Hindi na lang ito tungkol sa trabaho. Para bang sinusubok ako araw-araw kung hanggang saan ko siya kayang tiisin. Hinawakan ko pa ang sobre. Hindi pa rin makapaniwala sa nakita kong halaga. Ang daming binawas, Sir Gimbal. Hindi ko na napigilang magsalita. Ramdam na ramdam ko ang bigat sa dibdib ko. Lola Aida naman, ang liit na nga po ng sahod ko. Binabawasan niyo pa. Wala naman pong usapan na ganyan ng kapatid niyo. Ang sabi po, buo ang sahod ko ang matatanggap ko. Ibibigay ko po to kay Papa para sa gamot niya. Kung gana rin to lang po, mag-i-stay out na lang po ako. Ang dami niyo pong binabawas. Napalingon siya sa akin ng mabilis. Bumigwas ang kamay sa hangin at tinignan ako na para bang ako ang masama. Nang magsalita siya, halos manginig ang boses niya sa galit. Hindi pa pinapanganak ang babastos sa akin, Dahlia. Hindi mo ako pwedeng pagsabihin ng ganyan. Isa ka lang caregiver. Tumingin ako sa kulang-kulang kong sahod at sa matandang ayaw tanggapin ang sarili niyang pagkukulang. Sa puntong iyon, Sir Gimbal,
ramdam kong unti-unti akong nauubusan ng pasensya. Ako na ang kasama sa bahay. Ako na ang tagalinis. Ako na rin ang tagapakinig sa tuwing naglalabas siya ng sama ng loob. Ako na ang nag-a-adjust sa lahat. Pero para bang walang halaga ang lahat ng iyon sa kanya. Kaya nang mapuno ako, hindi ko na napigilan pa. Isa nga lang po akong caregiver pero yung kasama niyo sa bahay. Ako yung nag-aalaga sa inyo. Kung ganito lang din ang patakaran niyo, aalis na lang po ako. Doon ko na voice out ang nararamdaman ko sa Regimbal. Sa araw-araw na lang ng panlalait at paninira niya sa akin. Hindi niya man lang naisip na tao rin akong napapagod. Hindi niya alam ang halaga ko at para bang manhid ang puso niya. Pasensya na ho kayo, Lola Aida, pero hindi niyo na rin po kasi ako nire-respeto bilang tao. Sana naman po maintindihan niyo kung saan ang gagaling ang galit ko. Pero imbis na mapaisip siya, imbis na makaramdam ng konting konsensya, ito lang ang sagot niya. Tama na. Ayoko ng drama. Ipagluto mo na lang ako ng pagkain. Akala ko, sa sagot niyang yun ay okay na kami. Kaya kahit nasaktan pa ako, pinilit kong ayusin ang lahat. Nagluto ako ng paborito niyang ulam, paksiw na bangus. Pinili ko pa yung pinakamalambot na parte. Inayos ko ang pagkakalahad sa plato. Nilagyan ko ng kaunting gulay sa gilid para may kulay. Gusto ko sanang mapasaya siya kahit papaano. Pero nang tinikman niya, Ang alat naman. Hindi ka masarap magluto. Hindi ka pwedeng mag-asawa, Dahlia. sinuka pa niya ang kinain niya habang itinataboy ang pinggan palayo sa kanya. Para bang nadidiri siya sa Regimbal. Hindi ko naman talaga trabaho ang magluto. Pero dahil ako lang ang kasama niya sa bahay, naging all around na ako. Tagapaglaba, tagapaglinis, tagamasahe, tagapakinig at ngayon ay pati tagaluto. Ginusto ko man na hindi magreklamo. Pero sana kahit isang beses man lang, pasalamatan niya ako. Tinry ko yung luto ko. Hindi naman maalat. Malasa pa nga. Pakiramdam ko, pinipintasan niya lang ako para may masabi lang. Para bang hindi siya masaya na hanggat hindi ako nasasaktan. Wala talagang araw na hindi niya ako hinahanapan ng mali. Wala rin akong day off. Kahit gustuhin kong umuwi para dalawin ng pamilya ko. Tinignan niya lang ako ng masama tuwing nagpapaalam ako. Huwag ka nang umalis. Wala akong kasama rito, Dahlia. Dahil doon, hindi na ako umuwi. Inuna ko siya. Iniwan ko ang mga mahal ko sa buhay. Pero kahit minsan, hindi ko narinig na nagpasalamat siya sa akin. Isang araw, may dumating na mga bisita. Mga kamag-anak daw niya. Natawa ako kasi sa wakas, may makakausap siyang kapamilya. Baka sakaling gumaan-gaan ang araw niya. Baka sakaling maibisan ang bigat sa bahay. Pero sa harap nila, para akong wala. Para akong tauhan. Ako ang nagluto. Ako ang naghanda ng mesa. Ako ang naghugas ng plato. Ako ang nag-ayos ng bahay. Lahat ako. Wala man lang tumulong. Wala man lang nagtanong kung kamusta ako. At nang matapos ang lahat, imbis na pasalamatan ako, sinigawan niya ako sa harap ng mga bisita niya. Ano ba yung nililinis mo? Ang dumi-dumi pa rin. Hindi ka ba marunong mag-ayos ng bahay? Nakakahiya ka.
ramdam ko ang pamumula ng pisngi ko sa hiya at sa sakit. Gusto ko na lang pumasok sa kwarto at umiyak. Pero kailangan kong tumindig. Kasi kahit anong gawin ko, ako pa rin ang mali sa paningin niya. Habang abalang-abala ako sa kusina, narinig ko ang sigaw ni Lola Aida mula sa sala. Kasama niya ang ilang kamag-anak. At kahit ilang ulit na akong nagpakumbaba, hindi pa rin siya tumigil sa pambabasto sa akin. Ano ba, Dahlia? Hindi ba sabi ko sa'yo, hindi ikaw ang bisita, kaya huwag ka nga nagpapahinga dyan. Pagkatapos mo magluto at maghugas, imap mo na agad ang sahig. Naiintindihan mo ba, Dahlia? Wala na akong mukhang maharap sa Gimbal. Pakiramdam ko, nag-downgrade na ako ng pagkatao. May pinag-aralan naman ako. Nurse ako. Pero bakit parang pinapayagan kong tratuhin ako na parang wala akong halaga? Siguro kung naipasa ko lang ang board exam noon, baka nasa ospital na ako ngayon. Hindi sa ganitong sitwasyon. Pero andito na ako. Kaya papanindigan ko na lang. Kahit masakit. Kahit paulit-ulit akong binabaliwala. Sobrang matapobre ni Lola Aida sa Gimbal. Pero sabi ko sa sarili ko, kailangan ko lang ng experience. Pagkatapos ko nito, aalis na ako at itutuloy na lang ulit ang licensure exam ko. Kung hindi ako para sa Pilipinas, baka mas may naghihintay sa aking oportunidad sa ibang bansa. Narinig kong may nagsalita mula sa sala. Isang babaeng bisita. Halatang nahihiya sa pag-uugali ni Lola. Lola Aida, kumalma ka naman. Pero tila bingi si Lola sa lahat ng sinasabi sa kanya. Hindi ko na napigilan ang emosyon ko. Nag-walkout ako sa Gimbal. Diretso ako sa kwarto ko at doon ako umiyak ng umiyak. Sa sobrang pagod at bigat ng loob, nakatulog na lang ako. Pagkagising ko, 6:00 na ng gabi. Ginising ako ni Lola Aida. Hindi mahinahon, kundi malakas na tapik sa braso at balikat ko. Lola Aida, bumangon ka na riyan. Dito matutulog ang kamag-anak ko. Sa sala ka na muna matulog at ipaubaya mo na lang ang kwartong ito sa kanila. Ramdam ko ang init ng katawan ko. Masakit ang ulo ko at barado ang ilong ko sa Gimbal. Pero pilit pa rin akong nakiusap. Lola Aida, pwede po bang mag-day off? Masama po kasi talaga yung pakiramdam ko eh. Hindi pwede. Ngayon pa na marami akong bisita. Tumigas ang mukha ni Lola habang galit na galit akong tinitignan. Hindi po kasi kaya ng katawan ko. Sige na po, payagan niyo na po ako. Nandito naman po ang kamag-anak ninyo. Makakatulong po sila pansamantala sa gawaing bahay. Hindi pwede. Ikaw ang may alam ng lahat. Nakakahiya sa mga bisita kung sila pa ang magluluto. Pinapasahod kita rito para tulungan ako. Hindi para nagpapahinga ka. Kunwaring may lagnat ka lang. Nagkukunwari kang may sakit para kaawaan. Hindi ba? Lola Aida, bakit niyo ho ba na iisip yan? Hindi naman ho ako marunong magsinungaling. Sinungaling kang babae ka. Hindi ka pwedeng papetiks-petiks rito. Tumayo ka na riyan at lutuin mo yung pansit na nasa kusina. Hindi ko talaga kaya, Sir Gimbal. Habang sinisipon at nilalagnat ako, pilit kong ipinaliwanag sa kanya ang kalagayan ko. Pero parang bulag si Lola Aida. Hindi na niya makita kung gaano na ako kahina. Sa huli,
Ako pa rin ang nagluto. Kahit nanginginig ako at halos hindi makatayo. Tumayo ako para sa trabaho. Pero ang pinakamasakit, ako pa rin ang hindi pinakain. Wala man lang silang itinira. Gutom na gutom at pagod ako. Doon lang ako nakahiga sa sala. Naiyak na lang ako sa tahimik. Hindi ko na masikmura ang trato sa akin. Hindi naman ako nanunumbat sa regimbal. Pero sana man lang maayos ang trabaho ko. Hindi ako kasambahay. Nurse ako. Kinaumagahan. Maaga pa lang ay nagising na ako. Sanay na akong ginigising ni Lola Aida ng madaling araw. Tahimik ang paligid. Tila ako lang ang gising. Dahan-dahan akong pumunta sa kusina. Wala akong ibang pakay kung hindi ang makahanap ng makakain. Pero tubig lang ang laman ng refrigerator. Kahapon, puno iyon ng prutas. Nasaan na? Napaisip ako. Mukhang alam ni Lola Aida na maghahanap ako ng pagkain. Pinangunahan niya ako at itinago ang mga pagkain. Gutom at pagod. Napagdesisyonan kong lumayas. Tahimik akong naglakad. Dala-dala ang maliit na bag na may ilang personal na gamit. Pero pagdaan ko sa harap ng kwarto ni Lola Aida, may kakaibang nakatawag ng pansin ko. Bukas ang pinto. Bahagya lang. Pero sapat na para makita ko ang loob. At doon ko siya nakita. Si Lola Aida. Nakatayo. Hindi siya naka-wheelchair gaya ng ipinapakita niya sa iba. Hindi siya mahina gaya ng ikinukwento niya. Maliksi ang mga galaw niya. Sumasayaw siya mag-isa sa gitna ng kwarto. Nakaitim siyang bestida. Sitro ang tela sa bandang hita. May make-up siya. Maayos ang buhok. Tila handang-handa siyang humarap sa entablado. Pero nasa loob siya ng bahay. Pero ang nakakakilabot, may sinasayawan siyang palayok. Isang malaking palayok na ngayon ko lang nakita. Parang may ritual. Parang may kinakausap siya o sinasamba. Hindi ko maintindihan. Napatigil ako. Nakalimutan ko ang gutom ko. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin noon sa Gimbal. Pero sa gabing iyon, doon nagsimula ang mga kababalaghan. Hindi ko inaasahang makakakita. Inobserbahan ko si Lola Aida Sargimbal. Napansin ko, may binubulong siya sa kawalan. Hindi ko maintindihan ang mga salitang lumalabas sa bibig niya. Hindi ito parang normal na panalangin. May ritmo, may kakaibang tono. Habang tinitignan ko siya, bigla siyang lumingon sa direksyon ko. Anong tinitignan mo rito? Bakit ka andito sa harapan ng kwarto ko, Dahlia? Pasensya na po. Naalimpungatan lang ho ako. Ano po bang ginagawa niyo, Lola? Pero imbis na sagutin ako, hinila niya ako papasok sa loob ng kwarto niya. Napakabilis ng galaw niya. Parang may malakas siyang hindi ko kailanman nakita noon. Pasok ka rito. Ito ang sikreto ko at ikaw ang unang nakaalam. Kaya hinding-hindi ka na pwedeng umalis sa bahay na to. Natigilan ako. Naisip ko agad ang plano kong tumakas kanina.
Gusto ko na sanang umalis pero ngayon, mukhang hindi na ako papayagan ni Lola Aida. Kung anong nakita mo kanina, iyon na yon. Wala nang dapat makaalam ng tinatago ko. Nakakalakad po pala kayo, Lola. Bakit niyo pa po kailangan ng wheelchair? Oo, Kung ganun, malakas pa po pala kayo. Ba't kailangan niyo pa po ng caregiver? hindi ko yan kailangan. Ang kapatid ko ang may gusto na may mag-alaga sa akin. Ano po yung ginagawa niyo kanina? Yung pinubulong niyo? Tumitig siya sa akin ng matagal. Malamlam ang mga mata. Pero ramdam kong mabigat ang titig niyang parang tumatago sa kaluluwa. Tapos, binitawan niya ang mga salitang nagpatindig ng balahibo ko sa ragimbal. Isa akong mangkukulam, Dahlia. Ikaw lang ang nakakaalam nito at tandaan mo, kapag may ibang nakaalam, alam ko agad kung sino ang nagsabi. Parang gumuho ang mundo ko ng mga oras na yon sa ragimbal. Parang bigla akong nabilanggo sa bahay na to. At hindi ko alam kung makakalabas pa ba ako. 5 kaming magkakapatid. Ako ang panganay. Alam mo ba ang hirap ng may responsibilidad? Lahat sa akin napunta. Lahat na ipamana. Itong bahay na ito, sa akin. Pati ang kulam sa akin. Kahit ayokong manahin. Tahimik akong nakikinig sa unang pagkakataon. Nagsalita siya ng mahinahon. Hindi parang laging galit. Yung mga kapatid ko, nakaalis na sila ng ibang bansa. Ako na lang ang naiwan dito sa Pilipinas kasi hindi pwedeng pabayaan. May kailangan akong ipamana. Pero wala akong anak. Naging matandang dalaga ako. Ilang araw kaming naging maayos ang pakikitungo sa isa't isa. Naging mas magaan ang kilos ni Lola Aida. Parang nakalimutan niya ang dati niyang ugali. Bakit? Hindi na rin ho ba kayo makakaalis rito? Hindi. Kahit mag-resign ka pa, hindi kita papayagang umalis. Dito ka lang. Babantayan kita sa umaga, sa tanghali at sa gabi. Responsibilidad mong ilihim ang lihim ng pamilya ko. Pero, paano po yung pamilya ko? Ako nang bahala sa kanila. Ako ang magpapadala ng gusto mong ipadala basta manatili kang tahimik. Kinabukasan, unti-unting bumalik ang dating si Lola Aida. Yung matigas ang ulo. Yung laging galit at walang konsiderasyon. Akala ko nagbago na siya. Pero ngayong alam ko na ang totoo. Parang mas delikado pala ang naging lagay ko. Alam niyo ho, Sir Gimbal, hindi na ako nakaalis sa bahay niyon. Parang unti-unti akong nabulok sa loob. Kasabay ng katahimikan na bumabalot sa paligid. Hindi ko na alam kung anong petsa na. Hindi ko na rin alam kung ano ang mga nangyayari sa pamilya ko. Wala akong balita sa kanila. Ni hindi ko malang sila matawagan o masabihan ng kalagayan ko. Para bang dahil lang sa nalaman kong sikreto ni Lola Aida, bigla na lang akong nawala sa mundo. Pero mas nakakatakot pa roon sa Ragimbal. Mas natatakot na ako ngayon kay Lola Aida. Hindi lang dahil sa kulam niya, kundi dahil sa paraan ng pagtitig niya sa akin. Sa paraan ng pananalita niya, na para bang hawak niya ang buhay ko.
tinago rin niya ang cellphone ko. Tandaan mo ito, Dahlia. Binabantaan kita. Kapag lumabas ka sa bahay na ito, harapin mo ang parusa. Ako mismo ang mangkukulam sa'yo. Kaya sana makinig ka sa akin at sundin mo ang gusto kong gawin. Maging normal ka sa pakikitungo mo sa akin. Huwag kang matatakot. Opo. Dito lang po ako. Sasamahan ko po kayo, Lola Aida. Sagot ko habang pilit na pinapakalma ang sarili ko. Pero sa loob-loob ko, may nabuo na akong plano. Bigla akong may naisip na paraan, Sir Gimbal. Di ba wala po kayong anak? Tanong ko habang nililigpit ang gamit sa mesa. Eh di ibig sabihin kung wala na kayong mapagpapasahan ng kaalaman nyo, matitigil na rin po ang kaalaman ninyo? Napatingin siya sa akin ng matagal at mabigat. Parang sinusuri niya ang nilalaman ng utak ko. Gusto ko po kayong tulungan. Gusto ko rin pong matutunan yung ginagawa nyo, Lola Aida. Bakit, Dahlia? Hindi naman kita kamag-anak. At isa pa, delikado ang gusto mong pasukin. Alam ko po, Lola Aida. Pero kung ayaw nyo rin naman po na ipamaan ang sumpang ito sa magiging anak nyo, di hayaan nyo na lang po na dito na ito magtapos sa atin. Tutulungan ko po kayong itago ang sikreto ninyo. Tahimik siya saglit. Tapos tumayo at naglakad ng dahan-dahan palapit sa akin. Noon ko lang siya nakita ng ganong kalapit at ganon katahimik. Parang nilulunod ako ng presensya niya. Sigurado ka ba, Dahlia? Sigurado ka sa gusto mong mangyari? Tumango ako. Pero sa loob-loob ko, Sir Gimbal, hindi iyon para matutunan ko ang kulam. Hindi iyon para ipamana niya sa akin ang kapangyarihan niya. Gusto ko lang na maging malapit sa kanya para magtiwala, para hindi niya ako saktan. Ang higit sa lahat, para makahanap ako ng tamang pagkakataon, ang pagkakataong makatakas. Nakuha ko ang loob ni Lola Aida, Sir Gimbal. Unti-unting naging magaan ang mga gawain ko sa loob ng bahay niya. Minsan nga'y nakaupo na lang ako buong maghapon. Pinagmamasdan siya habang may hinahalo sa palayok. May kinakausap na tila wala namang tao sa paligid. O kaya na may tahimik na kumukumpa sa ere. Kapalit ng kaginawaan ay ang pangakong ipagpapatuloy ko ang lahi ng mga mangkukulam. Ngunit sa loob-loob ko, may nakatanim pa ring lihim. Ang pag-asa. Pag-asa na balang araw ay makatakas din ako sa bahay na ito. At kapag nangyari yon, nasa akin na ang desisyon kung itutuloy ko ba ang daang pinili niya para sa akin. Napansin ko ang pagbabagong anyo ni Lola Aida. Hindi na siya katulad ng dati. Mataray, masungit at palautos. Ngayon, nakikita ko na sa mga mata niya ang isang bagay na hindi ko inakalang posible. Ang pagpapahalaga. Baka nga totoo, Sir Gimbal, na ang mga mangkukulam ay nagiging tao rin kapag minsan ay nauunawaan. Ngunit isang gabi, habang ang kalingatan ay tila galit at ang hangin ay may dalang paniningil ng kasalanan, bigla na lamang nag-brown out. Bumigat ang paligid. Ramdam ko agad. At doon siya lumitaw. Si Lola Aida. Tahimik sa madilim na sulok ng bahay. Tila sanay na sanay sa presensya ng dilim. Wala siyang suot kundi ang itim niyang duster.
Kumakaway ang mahaba niyang buhok sa bugso ng hangin mula sa bintanang bumubukas. Halika, Aida. Malumanay pero matalim ang tinig. Sumunod ako. Hindi ko alam kung dahil sa takot o dahil sa pag-uusisa ng damdamin ko. Dinala niya ako sa kwarto niya. Isang silid na ngayon ko lang nasilayan. May ilaw doon. Hindi kuryente kundi mga kandilang nakapaligid sa isang bilog na sahig. Sa gitna ay may mga halamang tuyo, mga alikabok na parang abo, at ang isang baso ng tubig na may puting hibla sa loob. Umupo siya sa harap ko. Dahlia, naniniwala ka ba sa mga bagay na hindi mo nakikita? Tanong niya habang nakatitig sa akin at tila sinusukat ang kaluluwa ko. Hindi po, Lola Aida. At saka wala po akong third eye. Tumango siya. Pero nakakaramdam ka ba? Yung tipong parang may nakatingin kahit wala kang kasama. Yung biglang lumalamig ang paligid kahit walang bintanang bukas. Minsan ho, madalas ho kapag namamalikmata sa bahay ninyo. May mga espiritu po ba rito? Muling tumango si Lola Aida. Tama ka. Iyan ang unang palatandaan. Ibig sabihin ay sensitibo ang pakiramdam mo. At kung ganyan ka na ngayon, madali ka nang matuturuan. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Pero ngumiti ako. Sige po, Lola. Sabihan niyo lang po ako kung kailan niyo ako sisimulang turuan. Sa ngayon po, baka pwede nang matulog. Medyo gabi na rin ho. Hindi siya sumagot. Pero tumayo siya at saka pinatay isa-isa ang kandila. Isa, dalawa, hanggang sa ang liwanag ay unti-unting nilamon ng kadiliman. At sa katahimikan ng kwarto niya. Alam kong hindi na ako basta-basta bisita. Isa na akong kalahok sa lihim ng lahi niya. Basta hinintay ko lang si Lola Aida na siya mismo ang lumapit sa akin. Alam mo, Sir Gimbal, tuluyan naging mabait ang pakikitungo sa akin ni Lola Aida. May mga mababait naman talagang mangkukulam. At alam ko, isa sa mga dahilan kung bakit gano'n na lang ang pagtrato niya sa akin ay dahil nakita niyang willing akong magpaturo. Hindi ako nagpakita ng takot. Bagkus, ipinakita kong naiintindihan ko siya. Kahit konti pa lang talaga ang alam ko. Sa totoo lang, isang araw, habang naglilinis ako sa kanyang kwarto, natapat ako sa lumang aparador sa sulok. Kulay mahogany ang kahoy. Medyo nangangamoy alikabok at lumang damit. Binuksan ko ang mga drawer isa-isa. Sa pinakadulo, may maliit na kahon. Pagbukas ko, nakita ko ang isang lumang notebook na kulay itim. Makapal ang takip pero naninilaw na ang mga gilid ng mga pahina. Nambuklatin ko ito para akong napatingin agad sa unang pahina. Hindi ko maintindihan ang mga nakasulat. Parang Latin ang wika. May mga pahinang wala ring laman pero pag nasisilawan ng liwanag, biglang lumilitaw ang mga salita. Para bang lihim na itinatago ang laman ng mga pahina sa ordinaryong mata. Nahawakan ko rin ang isang tuyong halaman na may kakaibang amoy. Hindi mabaho, pero kakaiba. Parang pinaghalong insenso at sunog na kahoy.
May isang maliit na bote rin ng langis sa tabi nito. Parang langis na gamit sa dasal pero malapot at mas matingkad ang kulay. Bigla na lang bumukas ang pinto at bumungad si Lola Aida. Napatigil ako sa ginagawa ko. Kinabahan ako ng konti. Akala ko mapapagalitan ako pero hindi. Lumapit siya ng dahan-dahan. Nakatingin lang siya sa hawak kong notebook. Hindi aksidenteng nakita mo yan, Dahlia. Iniabot ko ang tuyong halaman na hawak ko. Tinatawag ka na ng kapangyarihan, Dahlia. Napatingin ako sa kanya. Medyo napalunok ako ng laway. Ano pong ibig niyo sabihin, Lola? Tumatanggap ang mga bagay na yan ng enerhiya. At ikaw ang pinili nila, Dahlia. Bulong ni Yayo. Malamig pero matatag ang tono. Ngayong nahawakan mo na yan at nabasa ng konti, hindi mo na rin maiiwasan ang tawag. Pero Lola, hindi ko naman po sinasadyang buksan. Pasensya na po. Walang sinasadya sa mundo ng mga katulad namin, Dahlia. Lahat ay may dahilan. Sa tingin ko, ito na ang tamang panahon para matutunan mo ang lahat. Tuturuan niyo na po ba ako? Habang dahan-dahang isinasara ang notebook at ibinabalik sa kahon, tumango si Lola Aida. Ngumiti siya. Hindi tulad ng dati na matigas ang mukha niya. Ngayon, may bakas ng saya, pero may halo ring lungkot. Tutal, andito ka na at pinili mo akong intindihin. Wala nang mas tamang panahon kung hindi ngayon. Lola, delikado po ba talaga ito? Mahina kong tanong habang pinagmamasdan ng kandilang naiwan sa mesa. Delikado kung hindi mo uunawain. Pero ligtas kung nasa tama ang intensyon mo. Kaya bago kita turuan, kailangan mo munang sagutin ito ng buong puso. Bakit mo gustong matutunan ang ginagawa ko? Napaisip ako. Hindi kaagad ako nakasagot. Napatingin ako sa mga kamay kong bahagyang nanginginig. Gusto ko po kayong tulungan at gusto ko pong maintindihan ang mundo ninyo. Para alam ko kung paano ko kayo pangangalagaan habang nandito pa ako. Ayokong matakot habang kasama ko kayo. Gusto ko pong maging kapaki-pakinabang. Hindi lang tagalinis, hindi lang tagabantay. Tinignan niya ako ng matagal. Parang sinusuri kung totoo ang bawat salitang sinasabi ko. Dahlia, simula ngayon, hindi ka na lang basta tagabantay. Ikaw na ang magiging tagapagmana ko. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Pero isa lang ang sigurado ko sa Gimbal. Lalalim pa ang lahat ng ito at wala nang atrasan. Ang sumunod na nangyari ay sinundan ko si Lola Aida sa loob ng kanyang kwarto. Hindi ko inaasahang may sikreto pa pala siyang tinatago roon. Isang silid na nakatago sa ilalim ng kanyang kama. May bahagi ng tiles sa sahig na maaaring alisin. At sa ilalim noon ay may hagdang bato pababa. Hindi ko alam kung saan ito patungo. Pero tila sanay si Lola Aida sa lugar na iyon. Wala siyang dalang flashlight, kundi kandila lang na agad niyang sinindihan. Tahimik akong sumunod. Pilit nilalabanan ng kaba habang bumababa kami sa madilim na lagusan. Pagdating sa ilalim, laking gulat ko. Maayos at malinis ang lugar. Hindi maalikabok. Parang laging nalilinis.
Ilang kandila lang ang nakapaligid at nagbibigay liwanag sa paligid. May amoy ang lugar. Halong tuyong halaman, langis at usok ng insenso. Doon, isa-isa niyang inilabas ang kanyang mga gamit. 3 agad ang iniabot niya sa akin, habang hawak niya ang mga ito. Ipinaliwanag niya ang gamit ng bawat isa. Una niyang inilabas ay ang isang pirasong sinulid, kulay itim. Iba-iba ang paraan kung paano tayo mangkulam, Dahlia. Pero itong sinulid na ito, ginagamit ito kasabay ng papel na may pangalan ng target. Pwede itong itali, tusukin o sunugin. Depende kung anong epekto ang nais mo. Habang hawak niya ang sinulid, naramdaman kong nagtaasan ng balahibo ko sa batok. Parang may malamig na hangin na dumaan. Pero wala naman kaming bentilador o bintana. Sunod niyang kinuha ay isang kandila. Mukhang ordinaryo lang. Pero may mga ukit sa katawan nito. Mga simbolong hindi ko alam kung anong kahulugan. Itong kandila naman, sinisindahan ito kasabay ng orasyon. May panalangin tayong sinasambit habang dahan-dahan itong nauubos. Bawat apoy, bawat patak ng wax, may kapalit na epekto. Tumangulang ako kahit hindi ko gaanong naiintindihan. Pero ramdam ko ang bigat ng sinasabi niya. May kapangyarihan sa paligid. Hindi ko lang masabi kung guni-guni ko lang ba o totoo na talaga ang nararanasan ko. Pangatlo niyang inilabas ang isang tuyong halaman. Nasa maliit na supot ito. Pero kahit nakaipit ay naaamoy ko naman agad. Matapang at parang may halong langis. Ito namang tuyong halaman. Ito ay ginagamit sa paggawa ng inumin. Kapag tinimpla ito, kaya nitong maka-impluwensya ng damdamin o kaisipan. Depende sa pagkakagamit. Pero hindi ko pa maipapakita sa iyo ang proseso. Bigla siyang tumingin sa akin pero may matalim na ngiti. Dahil kailangan muna natin ng sample. Kailangan ng isang taong kukulamin. Nanlaki ang mga mata ko sa gimbal. Hindi ko alam kung seryoso siya o sinusubukan lang niya ako kung hanggang saan ang kaya kong tanggapin. Pero sa sandaling iyon, mas lalo akong nabalot ng takot at kaba. Kasi kung handa siyang gawin iyon, ibig sabihin ay totoo ang lahat ng sinasabi niya at totoo ang kulam. Isang araw, may dumating na bisita. Ang sabi ni Lola Aida, ito raw ang pamangkin niyang si Marjorie. Maganda siya, maputi, nakadress at may dala pang mamahaling bag. Palakad-lakad siya sa bahay. Para bang siya na ang may-ari. Hindi pa kami halos nagkakakilala pero agad niya akong kinausap. Ikaw ba si Dahlia, hindi ba? Sa wakas, matatapos na rin ang kalokohan dito sa bahay na to. Ibabalik na si Lola Aida sa mental hospital. Napatigil ako sa pagliligpit at napatingin sa kanya. Ha? Mental hospital? May record ba si Lola Aida roon? Oo, ilang beses na siyang dinala doon noon. Pero paulit-ulit siyang pinapauwi dahil matanda na. At isa pa, gusto ko na talagang mapasakin ang bahay na ito. 'Di ba? Si Lola lang naman ang nakatira. Kung maibabalik lang siya sa ospital, magiging maayos na ang lahat. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Hindi ko alam kung maiinis ba ako o maaawa. Dati-rati, gusto ko nang umalis dito. Pero ngayon, iba na. Parang may koneksyon na ako kay Lola. Hindi man kami magkadugo. Pero sa loob ng ilang buwan,
parang may nabuo sa pagitan naming dalawa. Okay naman pong pakikitungo niya sa akin. Tahimik lang siya. Oo, may kakaiba minsan pero hindi naman siya nananakit. Tumawa si Marjorie pero halata sa tono ang pangmamaliit. Matanda na si Lola. Hindi na stable. Hindi ka naman siguro nagpapakain dito, di ba? Pati kuryente at tubig, hindi mo naman binabayaran. Bakit ka pa nagpapaalila sa kanya? Sayang lang oras mo. Bago pa ako makasagot, napansin kong may anino sa gilid ng pinto. Si Lola Aida. Nakasilip siya at halatang narinig ang lahat ng pag-uusap namin. Pagkaalis ni Marjorie ay agad ko siyang pinuntahan. Nakaupo siya sa may paanan ng kama. Tahimik, pero mahigpit ang hawak sa rosaryo na gawa sa kahoy. Narinig ko ang lahat. Akala nila madali akong palalayasin. Hindi nila alam. Ako ang nagpundar ng bahay na ito. Bawat sulok, bawat pako, ako ang may pagmamay-ari. Tinapik niya ang kamay ko at tumingin sa akin. Malalim, parang may sinisilip sa loob ko. Dahlia, sa araw na ito, isusumpa ko na ang pangalan ko sa iyo. Matuturuan na kita kung paano mangkulam. Nanindig ang balahibo ko. Pero hindi ako nakatanggi. Sinimulan akong turuan ni Lola Aida Sergimbal. Hindi ko maitatangging may kakaibang interes akong naramdaman sa mga mata niya habang tinuturuan ako. Para bang may kapangyarihang humahatak sa akin. At saktong-sakto ang pagkakataon dahil may naiwan si Marjorie sa sopa. Ang kanyang panyo. Gabi na nang simulan namin ang ritual, Sir Gimbal. Sabi ni Lola, mahalaga raw na pataasin muna ang enerhiya sa loob ng bahay bago simulan ang kulam. Pinatay niya ang lahat ng ilaw. Umaalingaw ang katahimikan at dilim. Tanging ang liwanag mula sa buwan, sa bintana, ang naging gabay ko. Inutusan niya akong magwali sa 4 na sulok ng bahay, gamit ang isang lumang walis. Hindi iyon madali. Naglalagaslas ang tingting, makaluma at halos masira na. Pero sinunod ko pa rin si Lola. Habang nagwawalis ako, pakiramdam ko ay may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim. Pagkatapos ay inutusan niya akong mag-drawing ng bilog sa gitna ng salag gamit ang uling. Sa loob ng bilog, inilagay ko ang panyong iniwan ni Marjorie. Sa kanan at kaliwa ng panyo, pinagsindi ako ni Lola ng kandila. Isang itim at isang puti. Kumikislap ang mga apoy. Tila ba sumasayaw sa hangin na parang may sariling buhay. Umupo ka sa gitna. Utos niya sa mababang tinig. Sumunod ako. Hawak-hawak ang panyo ni Marjorie. Mula sa labas ng bilog, nagsimula siyang umikot-ikot habang sinasambit ang wikang hindi ko maintindihan. Hawak niya ang isang maliit na papel na may mga sinaunang sulat, para bang mula sa ibang panahon. Sa dulo ng kanyang orasyon sa Gimbal, pinatak niya ang 3 patak ng langis sa panyo. Habang ginagawa niya iyon, tahimik niyang ipinapaliwanag. Langis ito mula sa dahon ng gabi-gabi. Itim na paminta at pinakulo ang buhok ko. Nanindig ang balahibo ko, Sir Gimbal.
Hindi ko alam kung matatakot ako o lalong mabibighani sa kanyang kaalaman. Pero nagkunwari akong matatag. Tinitignan ko siya sa mata. Kahit may bahagyang takot na gumagapang sa dibdib ko. Hindi ko alam kung anong klaseng kapangyarihan ang pinasok ko. Pero ang alam ko, mula sa gabing iyon, hindi na ako si Dahlia na dating nurse lang ni Lola Aida. Pagkatapos ng lahat, tinakpan ni Lola Aida ang panyo gamit ang isang pulang telang may sulsi sa gitna. Maingat niya itong sinilid sa loob ng kanyang baul at kinandado. Obserbahan mo, pagbalik ng pamangkin ko rito, may epekto na ang ginawa natin sa kanya. Tumawa siya. Parang aliw na aliw sa ritual na ginawa namin. Ako naman, pigil na pigil ang takot ko. Ayokong mahalata niya na nanginginig na ang kaluluwa ko sa kaba. Kinabukasan, dumating si Marjorie at doon ko napansin ang kakaiba. Pagkaupo niya sa sopa, bigla siyang napatigil. Parang may tumagos sa katawan niya. Nangangalumbaba siya ng nanginginig ang balikat at lumalim ang hininga. Maya-maya, nanlisik ang mga mata niya. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya at tila sinaniban. "Lubayan mo ko!" Sigaw niya habang takot na napaatras. Tumayo siya agad at dali-daling lumabas ng bahay. Parang hindi niya alam kung nasaan siya. "Anong nangyari sa kanya, Lola?" Halos hindi ko maikubli ang pag-aalala. "Effective na ang kulam natin." Walang alinlang ang sagot ni Lola Aida. Uminit ang katawan ko noon sa gimbal. Parang may gumapang na apoy sa balat ko. Totoo pala talaga ang kulam. Nakakatakot pala talaga ang sitwasyon na ito. Paano kung makasira ako ng bait ng ibang tao? At paano kung ako naman ang balikan? Kung ako naman ang masiraan ng bait? Hindi ko na alam kung pangarap pa ba ang natupad ko o isang bangungot na hindi ko na matatakasan. Napatingin ako kay Lola Aida. Wala pa akong sinasabi pero bigla na siyang nagsalita. "Hindi ka na pwedeng umatras. Hindi mo na ito pwedeng takasan. Tayong dalawa ang nangkulam sa kanya kaya ituloy-tuloy mo na." Bigla akong napasigaw sa gimbal sa takot. Takot na takot ako. Para bang ako na ang nawawala sa sarili. Lumuluha ako habang nilalapitan siya. "Itigil na natin to, Lola Aida. Hayaan niyo na ako makauwi sa amin. Promise hindi ko ipagsasabi ang sikreto niyo. Gusto ko lang ng bagong buhay. Hindi ito ang buhay na gusto ko. Kakainin lang ako ng konsensya ko, Lola." Ngunit malamig siyang tumitig sa akin. Walang emosyon. Parang ibang tao na siya. "Hindi. Dito ka lang. Sasamahan mo ako hanggang mamatay ako." Napaiyak na lang ako sa kinahantungan ko. "Pero hindi po pwede. Namimiss ko na po ang pamilya ko. Matagal ko na po silang hindi nakikita." "Ngayon na naturuan na kita. Tapos bigla kang aatras. Dinanong kita kung sigurado ka. Pero umuo ka, Dahlia. Harapin mo na ito. Ito na ang bagong buhay mo." Napasabunot ako sa buhok ko sa gimbal. Iyon ang gusto ni Lola Aida sa gimbal. Sa loob-loob ko, kung hindi ko kayang takasan ito, baka ang tanging paraan na lamang ay hintayin ko na mamatay na lamang siya. Oo, ako na mismo ang gumawa ng paraan para mamatay siya. Ganoon na ako katindi, kalugmok sa takot at desperasyon.
napaisip na ako ng malalim. Ang sabi nga, lamang ang may alam. Kaya sinimulan ko siyang obserbahan sa mga susunod na araw. Lahat ng kilos niya, mga galaw niya at lalo na ang mga oras na abala siya sa mga ritual at orasyon. Unti-unti kong naintindihan kung paano siya mangulam at sa tingin ko, kaya ko na rin siyang tapatan at tumbahin. Gabi iyon at nakita kong pagod na pagod si Lola Aida habang abala siya sa panonood ng telebisyon. Inihanda ko na ang kanyang inumin. Tubig lang, pero may halong betsin. Sapat na para mawalan siya ng malay nang hindi niya nahahalata. Ilang sandali lang ang lumipas at napansin kong bumagal ang kanyang mga galaw. Unti-unting lumalim ang kanyang paghinga. Hanggang sa tuluyan na siyang napahiga at nakatulog ng mahimbing. Dali-dali akong pumasok sa kanyang silid. Binuksan ko ang baul na mahigpit niyang binabantayan. At doon, sa ilalim ng mga lumang damit at panyo, natagpuan ko ang itim na notebook, ang kanyang aklat ng kadiliman. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuklat ito. Para akong sumisilip sa impyerno. Nakasaad doon ang iba't ibang paraan ng kulam. May para sa nagpapabaliw, may para sa pagkakasakit at ang huli, ang pinakamatindi, ang orasyon ng kamatayan. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Kinuha ko ang lumang suklay ni Lola Aida na may mga hibla pa ng kanyang buhok. Kinuha ko rin ang luma niyang larawan at ang punit na tela sa kanyang duster na dati niyang itinapon sa sulok ng kabinet. Pinagsama-sama ko iyon sa isang piraso ng itim na tela. Pagkatapos, binasa ko ang mga salita na hindi ko na siguro kung Latin ba, lumang Tagalog o wika ng mga nilalang na hindi natin nauunawaan. Habang binibigkas ko iyon, para akong kinakalibutan. Sa kaibuturan ng kaluluwa ko, ramdam kong may bumubulong sa tenga ko. May malamig na hangin na dumadaan sa buhok ko. At ang kandilang nasa gilid ay biglang namatay kahit wala namang hangin. Pero tinuloy ko pa rin. Wala na akong babalikan, Sir Gimbal. Pagkatapos ng orasyon, itinupi ko ang tela at itinago sa ilalim ng kanyang kama. Ibinalik ko sa ayos ang lahat, ang notebook, ang kandila at ang baul. At nang matapos akong magligpit, mahimbing pa rin ang tulog ni Lola Aida, tahimik. At sa unang pagkakataon, hindi ako makatulog. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kaba. Ano ang nagawa ko? Sa mga sumunod na araw, Sir Gimbal, ay biglang nanghina ang pangangatawan ni Lola Aida. At doon ko naobserbahan na madalas siya ang napapasigaw, na may humihila raw sa kanyang kaluluwa. Kahit na nagpapatulong sa akin, Sir Gimbal, masaya ako na epektibo ang kulam na ginawa ko sa kanya. Hanggang sa mawalan siya ng buhay. Naalala ko pa noon, bago siya mamatay ay sumigaw pa siya sa akin. Ibalik mo! Ibalik mo! Paulit-ulit niyang sambit sa akin. Ngayon, napatay ko na siya at nakatakas na ako, Sir Gimbal. Pero parang may sumusunod sa akin na itim na anino. Sa bahay o kahit saan ako magpunta. Minsan, napapanaginipan ko si Lola Aida, Sir Gimbal. At ang pinakamatindi ay parang laging may humihila sa paa ko tuwing gabi. Nakalaya nga ako sa bahay na yon, Sir Gimbal. Pero ngayon bilanggo naman ako sa konsensya ko. Hanggang dito na lamang ang aking kwento, Sir Gimbal. Ako nga po pala ulit ang kaibigan ni Nurse Dahlia. Naging registered nurse siya
Kaso, hindi niya kinaya ang laging may bumubulong sa kanya Sir Gimbal. Humantong siya sa pagka-depress niya at nagpakamatay. Lagi niyang ikinokwento sa akin ang mga bulong na naririnig ni Lola Aida sa kanya. Ito raw ang madalas niyang marinig. Babalikan kita. Hindi mo pwedeng talikuran ang pinamana ko sa iyo. At marami pa pong iba. Sumalangit na nawa ang kaluluwa ni Nurse Dahlia Sir Gimbal. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. At sa mga bago po sa ating channel ay mag-subscribe na po kayo. At huwag nyo na pong kalimutan i-hit ang notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod pa nating mga video.